Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po! Unang video. Hindi ko alam kung bakit may mga taong labis na mapagpatawad. Kabaliktaran naman nito ay mga taong mapang-abuso. Maaring sumagi sa isip po ninyo na ako ay isang mapagmataas o walang pusong nilalang. Pero bago po ang lahat, nais ko pong pakinggan po ninyo ang panig ng aking istorya hinggil sa aking buhay. At kung bakit hindi ko maiwasang magalit o magkaroon ng puot sa sarili kong ina. Ang mga magulang ko ay parehong may kasiraan. Ang aking ama ay isang hangal o hunghang at ang aking ina naman ay isang ganid, masama at iba pang mga negatibo na maaari mong ibato sa isang tao. Hindi ko maintindihan kahit magpasa hanggang ngayon kung bakit ganoon ang kanyang asal. Hindi naman kami sobrang hirap o naghihikahos, pero para sa aking ina, marami pa ding kulang. Ang kadahilanan kung bakit tinawag kong hangal ang aking ama dahil sa dami ng kasalanan ng aking ina, nagagawa niyang patawarin ito. Nung nagkaisip ako, sumagi sa isip ko na baka hindi ako o ang kapatid ko na tunay nilang anak. Sa kadahilanan ang aking ina ay ilang beses na nangaliwa. Sa kanyang pangangaliwa, natuklasan din ito ng aking ama at nagagawa pa rin niya itong patawarin. Aaminin ko na may taglay na kagandahan ang aking ina. Pero kung ikaw ay normal o nasa matinong pag-iisip na sa oras na magkaroon ka ng pamilya, dapat ito ang aatupagin at aasikasuhin. Na kapag ang babae ay nagdesisyong lumagay na sa tahimik, ay dapat maging tapat, maalaga at mabuting may ilaw ng tahanan. Ngunit ang aking ina ay kabaliktaran. Marahil ang kanyang buhay ay komportable, walang inaalala kung saan kukuha ng makakain, kung saan kukuha ng pambayad sa panggastos, o nakaramdam ng kakulangan sa salapi. Maayos, bahagyang marangya ang kanyang buhay o ang aming buhay. Marahil dahil dito, siya ay nabugnot, nainip, kaya niya nagawa ang mga ganoong bagay. Noong unang beses kong natuklasan na siya ay may ibang lalaki, hindi ko ito sinasadya at ito ay isang aksidenteng pangyayari. Nagtago ako sa loob ng kanilang aparador dahil kaming dalawang magkapatid ay naglalaro ng tagu-taguan. Bigla siyang pumasok sa may kwarto na may kausap sa kanyang cellphone. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga salitang sinabi niya sa kabilang linya na, "Wala naman si Elmer dito, yung mga bata wala din, lumabas sila kasama ng yaya. Kung pupunta ka dito, meron tayong mga 30 minuto na magpakasarap. Miss ko na ang yakap at ang halik mo eh." Wika niya ng nakangisi na akala mo ay kinikiliti. Nais kong lumabas. Nais kong tumakbo para ipaalam sa aking ama, pero hindi ko magawang maigalaw ang aking mga binti o paa o kahit anong parte ng katawan ko. Marahil hindi ako makapaniwala na magagawa iyon ng aking ina. Elementarya pa lang ako noon, may ideya na ako sa yakap at halik na ginawa niya sa aming magkapatid at sa aming ama. Ngunit nung mga sandaling iyon, nais kong malaman na maliban sa amin, sino pa ang nais niyang hagkan at yakapin. Hindi pa nagtatapos ang kalahating oras, may narinig na akong may nag-doorbell ng pintuan. Tsansa ko na sanang umalis pero hindi ko ginawa. Saktong hindi rin ako nahanap ng aking kapatid dahil nakita siya ng aking ina at dali-dali niyang inutusan ang kasambahay na bumili ng pagkain sa labas at isama ang kapatid ko. Hindi ko mapigilang mataranta kaya para akong naging estatwa na nagtago sa pagitan ng mga nakasabit na damit. At ang mga sumunod na nangyari ay hindi ko na maproseso. Isa itong nakaririmarim na senaryo sa tanang buhay ko. May isang hindi ko kilalang lalaki ang pumasok sa kwarto ng aking mga magulang at kasama niya si mama. Dito ko nasaksihan ang dapat sana ay hindi ko nasaksihan. Sa edad ko noon, hindi ko pa alam ang kanilang ginagawa. At habang ginagawa nila iyon,
Panay ang ungol at salita ng aking ina habang gumagalaw ang kumot. Ilang beses siyang sumigaw ng masarap, idiin, isagad, na halatang binibigyan niya ng direksyon ang lalaking iyon, makuha lamang ang kanyang nais. Narinig ko ding sumagot ang lalaki na, "Yan pala ang gusto mo ha? Sige." Sabay tatawa ng malakas ang aking ina at sumagot ng, "Oo yan, oo tama, oo ganyan." Ang pangyayaring iyon ay isa talagang nakakatroma na tumatak sa isip ko dahil nasaksihan ko mismo ang pangangaliwa ng mismo kong ina. Nung matapos iyon na kahit nakaalis na ang lalaki, ang aking ina ay umastang parang walang nangyari. Nanginginig akong lumabas ng aparador patungo sa aming silid. Niyakap ko ang aking mga binti dahil sa pangyayari habang nagninilay-nilay ako doon. Nais kong malaman ang kanilang ginawa. Kaya naman nag-intay ako ng pagkakataon na sabihin ito sa aking ama. Isiniwalat ko sa kanya ang aking nakita. "Pa, kahapon may kausap si mama na pinapunta niya dito sa bahay. Tapos nakita ko po ang isang lalaki na magkayakap sila. Ilang beses niyang binigyan ng utos ang lalaki. Sabay hihiyaw siya ng malakas, tatawa at sasabihing masarap. Nakita ko din po yung kumot na ilang beses na gumagalaw. Ano pong ibig nun sabihin pa?" Ipinaliwanag kong ako ay nagtago sa aparador dahil kami ay naglalaro ng tagu-taguan at hindi makagalaw kaya ko iyo nasaksihan ng hindi sinasadya. Nung kinompronta ng aking ama ang aking ina, mariin niya itong itinanggi. At ako ang inakusahang sinungaling na gumagawa ng kwento na gusto siyang siraan. Hiningan pa ako ng ebidensya sa mga paratang ko. Hindi porket bata yan hindi na marunong magsinungaling. Pagtataray nitong sagot. Batid kong may pagdududa sa aking ama base sa kanyang ekspresyon pero pinalampas niya muna ito dahil para sa aming magkapatid. Marahil makasira din ito sa aming paglaki na pwedeng gawing panukso kaya naman mas pinili ng aking ama na tumahimik. Noong mga oras na iyon, alam kong nagsisinungaling ang aking ina. Na ipinaramdam niya ito sa akin lalo sa tuwing umaalis si Papa sa bahay para bantayan at asikasuhin ang kanyang negosyong laundry shop. Sa tuwing aalis si Papa sa bahay, palagi niya akong sinisigawan, pinapagalitan, iritable at kung ano-ano pang mga pang-iinsulto ang sinabi niya sa akin. Simula nung nangyari iyon, hindi na ako masyadong lumalapit sa nanay ko. Alam kong ginagawa niya iyon para parusahan ako. Alam kong nagsisinungaling siya at alam kong mauulit muli ang kasamaang ginawa niya. Batid kong ramdam niya ang aking pagmamasid, kaya naman naging maingat na ito sa tuwing nakikita niya ako. Ngunit makaraan ang ilang taon, siya na mismo ang nagbuking sa sarili niya. Nung grade 4 ako, sumama ako at ang kapatid ko sa field trip sa aming paaralan. Dahil kailangan ng may kasamang magulang, ang kasama namin ay si Papa. Subalit, napauwi kami ng maaga dahil ang kapatid kong babae ay sinakta ng tiyan. Akala namin ni Papa, simpleng sakit lamang ng tiyan na kailangan niyang dumumi, pero hindi pala. Ang kirot ay labis na masakit, kaya kami umuwi ng bahay ng maaga. Pero nung pagdating namin sa bahay, kami ay nagulat. Mga damit na nagkalat, na ang damit na nakakalat sa sahig, sigurado akong hindi iyon pag-aari ng aking ama. "Anak, dito ka lang samahan mo muna si Bunso." Sambit ni Papa, pero batid ko sa kanyang boses na ito ay nanginginig, marahil sa tama ang kanyang kutob, na marahil mayroong nangyayari sa loob ng kanilang kwarto, dahil mayroong tunog o ingay na nagmumula doon. Nung nahuli ko ang nanay ko noon, doon ko lang nalaman ang ibig sabihin ng kanilang ginagawa. Masama ito, masamang masama, lalo na sa isang babaeng may asawa. Habang nag-iintay kaming magkapatid sa sala, narinig ko ang sigaw ni Mama na nagulat at base sa kanyang boses, nahuli sila sa akto na may ginagawa. Pero nakita kong bumalik si Papa sa amin at dali-dali kaming isinakay sa sasakyan at nagtungo kami sa ospital dahil hindi pa rin nawawala ang sakit ng tiyan ng kapatid ko.
May bit-bit na bag si Papa na mga damit namin at ang akala ko hindi na kami uuwi sa bahay at hihiwalayan na ni Papa ang aking ina. Nung naisip ko na kung maghihiwalay ang aking mga magulang ay ayos lamang ito sa akin. Sa katunayan, mas pabor ito dahil makakabawas sa suliraning ibinibigay niya sa aking ama. Hindi rin naman siya isang huwarang ina kaya kahit bata pa lang ako, hindi ito kawalan. Habang ginagamot ang aking kapatid, kailangan niyang magtagal sa ospital ng ilang araw dahil sa kanyang appendicitis. Dito din ako natulog kasama ang kapatid ko. Iniisip ko na, di ba kapag may sakit ang anak, ang ina ang palaging nandyan. Nag-aalala, nag-aalaga, nagmamalasakit. Pero hindi namin nakita ang aming ina sa ospital. Kasabayan nito, naisip ko rin, may problema sila sa bahay. At marahil, sinabihan siya ng aking ama na huwag siyang magpunta ng ospital. Na posible na iyon din ang nangyari. Naalala ko lang naman ang aking ina dahil hinanap siya ng kapatid ko na walang kamuwang-muwang sa mundo, na walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Nung binalikan ko ang araw na nahuli siya ni Papa, hindi naman namin nakita ang lalaki na nasa loob ng kwarto nila. Dahil pagkatapos si Papa na magpunta sa kwarto nila, nagpunta ito sa aming kwarto upang kumuha ng aming mga damit at inilagay sa bag. Hindi namin inaakala na magtatagal kami ng ilang araw sa ospital matapos na ma-diagnose ang kapatid ko. At kung marahil hindi naman siya kailangan i-confine, alam kong hindi kami uuwi ng araw na ding iyon. Dumating ang araw na lumabas na ng ospital ang aking kapatid at umuwi kami ng bahay. Dito ko na nakita si Mama na may banner na "Welcome home, bunso." Tapos merong nakahandang mga pagkain. At nakita ko na nakangiti siyang sinalubong ng aking ama. Nahalata ko na merong kaunting ilangan pero totoo ang nakikita ko. Hindi ako nananaginip na magkaayos ang aking mga magulang na parang walang nangyari. Nung tinanong ko si Papa, sabi niya sa akin, pinagsisisihan naman daw ni Mama ang pagkakamali niya na hindi na niya ito uulitin. At dapat marunong daw kaming magpatawad. Na tao lamang tayo nagkakamali. At isa pa, ayaw niyang lalaki kaming magkapatid na wasak ang pamilya. Hindi ko man maintindihan ang dahilan ni Papa, pero kailangan kong irespeto ito. Siya ang masusunod, kaya naisip ko marahil tama siya. Tao lamang tayo nagkakamali at dapat marunong magpatawad. Marahil sa kanilang pag-uusap, napansin ng aking ama ang sinseridad at pagkukumbaba ng aking ina, kaya binigyan niya ito muli ng pangalawang pagkakataon. At nung kami ay nagsasalo-salo sa hapagkainan, yung tingin ni Papa, pakiramdam ko naintindihan ko ang kanyang mga titig, na kahit na hindi ko siya kumprontahin, alam niyang hindi ako nagsisinungaling nung nagsumbong ako sa kanya noon. Matapos nun, doon ko lamang siya nakitang kumilos na bilang ina para sa amin. Inalagaan niya ang kapatid kong babae sa pagpapagaling mula sa operasyon at naging abala din siya sa pagtulong sa negosyong laundry shop ni Papa. Noong mga panahong iyon, nadagdagan din ang kliyente niya. Mula sa isang branch, nadagdagan pa ng 3 hanggang 5. Naglalabas sila ng mga bedsheets, towels, comforters at pillowcases na ginagamit sa mga motels. Gamit ang truck, lulan ang mga bagong laba at ibang truck naman para sa pag-pick up ng mga labahan. Nakitaan ko naman ng pagbabago ang aking ina na tumutulong sa kanyang asawa at maasikaso na din sa bahay kaya naisip ko na mukhang nagbago na nga siya. Subalit ito ay panglabas lamang dahil kalaunan binigyan na naman niya ng sakit ng ulo ang aking ama. Hindi man siya nanlalalaki, pero narinig ko na siya ay nagsusugal. Kaya pala siya tumutulong sa negosyo dahil kumukuha siya doon ng pangsugal. Nakikita kong nagagalit ang aking ama, na nag-aaway sila, na nagmamakaawa ang aking ina na patawarin siya, at makalipas ang ilang araw, papatawarin na siyang muli ni Papa.
at magkakaayos na silang muli. Ganoon ang senaryo namin sa bahay. Kapag may ginawang kasalanan si mama, mag-aaway sila, magbabati, magtitino ng kaunting panahon at magsisimula na naman siyang masangkot o gumawa ng gulo. Hindi lang iyan, may pagkatanga din ang aking ina dahil madali din siyang maloko ng iba hingil sa pera. Nag-invest din siya sa isang negosyo na may kalakihan ang halaga pero wala ding nangyari at nalugi ito. Sa katunayan, yung mga inumpisahan niyang mga negosyo kuno, lahat ng yon nasasayang. Pero sa tingin ko, may kasama din doon ang panglalalaki na siya ang gumagastos sa mga ito. At kung ano pa man iyon, lahat ng salaping dumapo sa kanyang kamay ay palabas at hindi mo na ito kahit kailan makikita pa. Hanggang sa may nangyari na narinig ko ang aking ama na nais na niyang hiwalayan ang aking ina. Second year high school ako noon nung mangyari ito. Dito ko nalaman mayroong utang si mama. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagkautang. Sa kung maniwala man kami o hindi, ang taong pinagkautangan niya ay kamag-anak pa na nakaupo sa pwesto ng gobyerno. May kapangyarihan at ngayong sinisingil na siya, may kasamang pagbabanta na pati ang negosyo o permit ni Papa ay maapektuhan. Dito rin namin natuklasan na siya ay lulong sa sugal. At dahil sa sugal, doon siya nagkautang na napakahalaking halaga. Sawang-sawa na ako, Mila. Hindi ko na kaya to. Inilagay mo sa kapahamakan ang kinabukasan ng mga anak mo. Sambit ni Papa ng pagalit. Ayaw ko na. Maghiwalay na tayo. Dagdag niya. Nakita ko si Mama na lumuhod habang ilang beses na nagmamakaawang umiiyak na patawarin siya. Na magbabago na siya. Nabigyan siyang muli ng pagkakataong magbago. Aaminin ko, nung masaksihan ko iyon sa isip ko, Pa, please, maghiwalay na kayo ni Mama para magkaroon ka ng katahimikan at kapanatagan. Huwag kang magpadala sa kanyang pagmamakaawa, hindi na siya magbabago. Subalit, kahit ganoon, nakuha niyang patawarin ang aking ina. Sinikap niyang mabayaran ang utang nito na halos magresulta ng kamuntikan ng pagkalugi ng kanyang negosyo. Pero nalampasan namin ang unos na ito. Sa pangyayari ding ito, dito ko napagtanto na si Papa ay isang malaking hangal. Hangal na hangal sa kanyang pagmamahal. Hunghang na hunghang sa kanyang desisyong pagpapatawad. Samantalang batid ito ng aking ina, kaya malakas ang loob niyang mapapatawad siya ni Papa sa kanyang mga kasalanan. Kung ako ang tatanungin, mas nanaisin ko pang walang ina dahil hindi siya magandang halimbawa. Naaanhin mo ang katulad niya kung ganoon siyang klase ng tao. Marahil kung ibang tao ang nasa sitwasyon ko, maaring pareho kami ng takbo ng pag-iisip. Tunay ngang kakaibang nilalang ang aking ama na masyadong inabuso ng aking ina ang kabaitan at pagmamahal nito sa kanya. Kaya naman ang puot at suklam ko sa sarili kong ina ay mas lalo lamang lumalim. Alam kong oras lang ang iniintay at alam kong may mababalitaan na naman kaming ginawa niyang pagkakamali. Ngunit lumipas ang maraming buwan at maging taon, naging tahimik ang aming tahanan. Natunay ngang nakakapagtaka pero ang aking ina ay palaging naglalagi sa bahay. Hindi lumalabas, hindi rin umiinom. Gayunpaman, ang trato at isip ko hingil sa kanya ay hindi nag-iba. Mas lumayo ako sa kanya. Hindi ko nais makasabay siyang kumain. Hindi ko kayang makita ang mukha niya, kaya madalas akong nasa kwarto. At kapag kailangan kong kausapin si Mama, palaging maikli lamang ang mga sagot ko. Hindi lamang ako ganito, maging ang nakababata kong kapatid. Na pareho kami ng iniisip na mas nanaisin naming maghiwalay sila. Nagdaan muli ang mga panahon, nagpatuloy ang aming buhay ng matiwasay at walang gulong na sangkutan si Mama. Hirap man akong paniwalaan dahil sa dulo ng aking utak, nagiintay lamang ito ng tamang panahon para isiwalat niyang muli ang kanyang nais na gawin. Pero totoo iyon, na tinupad ni Mama na magbabago na siya
pinangatawanan niya, at pinanindigan niya ito. Sa mga panahon ding ito, ako ay nakatapos na ng kolehiyo at nakapasok ako bilang accountant sa negosyong laundry shop ni Papa. Sa kolehiyo ko din nakilala ang mister ko. Naging magkaklase kami sa 5 asignatura noon at nung kami ay nagkataong magkatabi ng upuan, dito na nagsimula ang aming pagiging magkaibigan hanggang sa maging magkasintahan. Sa mga panahong kami ay magkasintahan, hindi ko ipinakilala ang nanay ko sa kanya. Wala akong balak na ipakilala siya sa nanay ko, kaya ni minsan hindi ko siya inuwi sa bahay. Ngunit ang aming relasyon ay mas lalo lamang lumalim at inalok niya ako ng kasal. Sa puntong ito, wala akong magawa kundi ipakilala ang fiancé ko sa aking ina. Isinekreto ko din sa mister ko ang mga nakaraang kamalian ni Mama dahil ayaw kong makaapekto ito sa aming relasyon at malaman niyang kami ay isang dysfunctional family na makaapekto sa kanyang desisyon hinggil sa aming relasyon o ang pagpapakasal sa akin. Una ko muna siyang ipinakilala sa aking ama na naging maayos ang lahat at natutuwa ako dahil ibinigay din niya ang basbas para sa aming kasal. Nais ko pa sanang i-delay ang pagkikita ng mister ko at ang nanay ko pero hindi ko na ito mapipigilan. At nung nakatakda na ang araw na iyon, nasabi ko kay Mama na iayos niya ang kanyang kilos at pananalita. Tumango naman siya at sa buong oras ng pagkikitang iyon, hindi ko mapigilang mabalisa pero wala namang nangyaring masama. Hanggang sa itinakda na ang aming kasal at naging maayos at wala namang problema. Walang iskandalong ginawa ang aking ina, kaya naman ako ay nagkaroon ng kapanatagan ng bahagya. At sa pagkakataong ito, nakumbinsi ako kahit kaunti na marahil nagbago na nga siya ng tuluyan. Dahil magmula nung huli niyang gulo na halos hiniwalayan na siya ni Papa, ay hindi na ito muling naulit pa. Sa isip ko na maaring napagtanto niya ang kanyang kamalian at habang buhay niya itong pagsisisihan. Ang aking ama at ang mister ko ay merong magandang relasyon. Kapag sila ay nagkikita, silang dalawa ay nagiinom ng serbesa habang nag-uusap ng mga paksa, hingil sa negosyo at iba pang pagkakakitaan. Ang mister ko kasi ang pamilya niya ay isa ring negosyante. Meron din silang pag-aari ng franchise at ang mister ko naman ay nag-invest ng kanilang family business sa motor vehicle parts at talyer. Yung kapatid niya may alam sa mga makina at ang mister ko naman ay may alam sa management. Kaya bukod sa kanyang sahod bilang empleyado, kumikita din siya ng porsyento bilang bayad sa kanyang investment. Bago kami ikinasal, meron na silang isang branch at napalago nila ito hanggang sa nakapagpatayo na ng 5 branch sa iba't ibang lugar sa lungsod. Sa loob ng 2 taon namin bilang mag-asawa, maganda ang takbo ng aming relasyon. Pati na rin ang relasyon niya sa aking pamilya. Hanggang sa napansin ko na iritable siya, lalo na kapag nababanggit ko ang aking pamilya. Mahal, ngayong weekend sa bahay ni Papa tayo mag-lunch. Anong klase ng wine ang gusto mo? Tanong ko. Ayaw ko sumama, ikaw na lang, abala ako. Iritable niyang sagot. Bakit naman? Tanong ko. Basta wag ka na magtanong. Maikli niyang sagot. Hindi na ako nagtanong muli dahil naisip ko marahil meron lang siyang problema sa kanyang negosyo at kung ano man ang nakasira ng araw niyang iyon, ayaw ko nang malaman pa dahil baka pagsimulan namin ng away. Kaya lang, hindi ko maiwasang magtaka dahil kung noon, Mahal, anong paborito ni Papa na alak? Anong paboritong pagkain ni Papa? Sa tingin mo ba magugustuhan niya to? Yung kapatid mo, anong gusto niya? Mga tanong na interesado siya sa aking pamilya at kita ko sa kanyang ekspresyon ang pagkasabik na tunay na din niyang itinuring na pamilya ang mga ito. Pero tuluyan ang nagbago iyon dahil sa tuwing aayain ko siya, madalas siyang nagdadahilan upang umiwas at hindi makapunta. Hindi ko tuloy maiwasang ikatampo ito at kung sasama man siya, halos kalad ka rin ko pa siya palabas ng pintuan para lang sumama sa akin kapag bibisitahin ko ang aking pamilya.
Pero hindi nagtagal dahil ang aking pagtataka at agam-agam ay nasagot nung kaarawan ni Papa. Please, pumunta ka sa birthday ni Papa. Sambit ko. Wala naman akong magagawa. Nakasimangot niyang sagot. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ni Mama. Tuloy kayo, pagbati niya. Ang mister ko naman hindi pinansin ang nanay ko at dumiretso lamang sa sala. Nakita ko ang hapagkainan na maraming masarap na putahing nakahanda para sa simpleng salo-salong iyon. Nakaupo si Papa sa pinakagitna ng mesa. Sa kaliwa ang asawa ko at katapat niya ang nanay ko, habang kaming magkapatid ay magkatapat sa mesa. Sa kalagitnaan ng hapunang iyon, napansin ko si Mama panay inom ng wine. Birthday ng Papa niyo ngayon kaya pwede ako mag-celebrate. Wika niya matapos siyang bulungan ng kapatid ko, nakatabi niyang nakaupo sa mesa. Hindi ko iyon pinansin dahil tama naman siya. Araw iyon ng pagdiriwang at iyon ang kanyang paraan kaya hinayaan ko lang siya. Nagtungo ako sa palikuran saglit at pagbalik ko, nakita ko ang aking ina na umaastang susubuan ang aking mister. Masarap to, bakit hindi mo tikman? Wika niya sabay inilapit ang tinidor na may baboy sa kanyang bibig. Sa kilos niyang iyon, hindi ako nagulat. At tumanggi ang mister ko pero nagpumilit ang aking ina. Maya-maya pa, biglang hinampas ng mister ko ang kamay ni Mama at tumama ito sa lamesa. Ako, kapatid ko at ang aking ama ay nagulat sa ikinilos ng aking mister. Ang aking ina naman ay meron ng tama ng alak at ang reaksyon niya ay, "Ay, ang sakit!" Sambit niya nang nakatawa. "Ikaw na nga itong pinapakain, ikaw pa tong maarte." Wika muli ni Mama sabay kinuha ang bote ng wine at nagtungo sa sala upang doon ipagpatuloy ang kanyang pag-iinom. Ang mister ko naman ay tumayo at nagsimulang maglakad palabas ng pintuan. Anong nangyayari? Sa isip ko. Teka! Mahina akong sambit at nakita ko pa din na naglalakad palabas ng bahay ang mister ko. Teka! Teka lang! Sigaw ko at hinabol ko siya. Kailangan ko ng paliwanag mo. Anong nangyari? Tanong ko. Iyo, maari mo bang ipaliwanag ang nangyari? Pakiusap. Malumanay na sambit ni Papa. Huminto siya at sinabing, Opo, pero hindi po dito. Pwede po ba tayo doon sa hardin? Sagot niya. Kaya naman dali-dali kaming nagtungo doon. At ang mga sumunod na salita na lumabas sa bibig niya ay nagpalaglag ng aking panga. Base sa paliwanag niya, halos 1 taon nung matapos kaming ikinasal, kinontak daw siya ni Mama. Nung una, nagpapabili ng mga gamit. Wala naman daw iyon kaso sa kanya dahil nanay ko siya, pero kalaunan, nanghiram na din ito ng pera na nagsimula sa maliit na halaga hanggang sa lumaki. Sa kadahilanan daw nais niyang magnegosyo pero wala siyang pampuhunan, kaya naman nagbaka sakali siya sa mister ko. At sa paglipas ng panahon, napapadalas na ito bagay na ikinaiinis na niya. Pero hindi niya ito matanggihan bilang respeto. At pumasok din daw sa isip ng mister ko na baka ito ang dahilan kung bakit huli ko daw na ipinakilala ang nanay ko sa kanya. Kaya naman siya na mismo ang nais na umiwas dahil sa tuwing magkikita sila, bubulungan siya ni Mama at manghihiram ng pera. At napansin ni Mama ang kanyang pagkailang, kaya naman nung huling tawag nito sa kanya nung nakaraang 2 buwan, nagpunta siya sa kanilang tagpuan dahil sabi daw sa kanya ni Mama, may importante daw siyang sasabihin na itinatago kong sikreto. Dahil curious kung ano yon, nagpunta siya at nagulat siya sa kanyang narinig. Na ako daw ay maraming lalaki, nakikipagsiping kung kani-kanino, isang babaeng pariwara, at iyon din daw ang dahilan kung bakit hindi ko daw siya pinakilala kaagad sa mister ko bilang ina. Hindi lang yan, matapos niyang sabihin ito, hinawakan ng nanay ko ang binti niya at umastang hahalikan ang mister ko sa loob ng restauran. Dali-dali itong tumayo at umalis. Nung marinig ko iyon, hindi ako makapaniwala na ang sarili kong ina ang sisira sa maayos kong relasyon. Wala akong masabi kahit anong salita. Hindi ako makaimik. At nung matapos na siyang maglabas ng sama ng loob, ang mister ko,
Sabi niya sa akin, wag muna akong umuwi at kailangan niya ng panahong mag-isip at biglang umalis. Tunay ngang kampo ni Satanas ang aking ina at hindi ko mapigilan na sampalin siya dahil hindi pa siya kontento na saktan ang puso ni Papa. Nais din niyang masira ang buhay ko. Kung ano man ang kanyang dahilan, isinusuka ko siya bilang ina. Hindi ako sinuway ng aking ama. Matapos kong gawin iyon, ako ay napaupo sa sahig dahil sa labis na sakit na nararamdaman ko sa aking puso na ipinaranas niya sa akin. Walang hiya ka? Wala kang respeto, ako ang nanay mo ah! Sambit ni Mama at aasta sanang sasampalin din ako nang bigla siyang inawat ni Papa. Tama na! Ang tanga ko. Matagal akong nagpakatanga. Salamat Mila. Maraming salamat sa lahat. At ito ang pinakamagandang regalong binigay mo sa akin. Wika ni Papa ng malumanay at nagtungo ito sa kanilang kwarto at pinaghahagis lahat ng gamit ni Mama sa labas ng pintuan. Habang hinahagis ni Papa ang mga damit ni Mama palabas, hindi niya pinapansin ang pagmamakaawa ni Mama at ang pagluluhod nito. At nung matapos niyang ilabas ang mga gamit, umalis ka na at sa korte tayo magkikita. Sambit ni Papa at kinaladkad niya si Mama palabas ng pintuan tapos pinagsarahan ang pinto. Wala ni isa sa amin ang pumansin sa kanya kahit ilang beses niyang kinakalabog ang pintuan. Anak, pasensya ka na. Halika, ayusin natin ang problema. Sambit ni Papa. Nung mga sandaling iyon, ang saya-saya ko para kay Papa, pero malungkot ang puso ko para naman sa mister ko. Pagdating namin sa bahay ng mister ko, Iho, pasensya ka na. Hindi ko alam na ganoon ang nangyari. Nais kong bayaran ang lahat ng inutang ng misis ko sa'yo. At huwag kang mag-alala dahil pinalayas ko na din siya sa bahay. Walang katotohanan ang mga sinabi niya tungkol sa anak ko. Kabaliktaran pa ang nangyari. Sambit ni Papa sa mister ko. At nais ko mang magpaliwanag at magmakaawa pero inunahan na ako ng mister ko na nais niyang mapag-isa at bigyan ko daw siya ng espasyo kaya naman binigay ko ito sa kanya. Kasalanan ko din naman dahil inilihim ko sa kanya ang tunay na pagkatao ni Mama. Hindi ko sinabi sa kanya ang tunay nitong pag-uugali. Hindi ko maimahe ang nararamdaman niya noong mga panahong puwersahan siyang pinapabili ng mga bagay. Ang pagbibigay ng salapi at pangungutang. Tunay ngang nakakahiya ang ikinilos ng aking ina. Ang mga sumunod na nangyari, nag-file ng legal separation si Papa dahil kulang ang kanyang salapi kung annulment ito. Ang laki din kasi ng halagang nakuha ni Mama sa mister ko kaya wala siyang ibang paraan kundi ibenta ang laundry shop na matagal na panahon niyang negosyo. Naibenta niya ang negosyong ito sa kanyang kaibigan at ako naman ay nakahanap ng trabaho sa ibang kumpanya. Nung nag-file si Papa ng legal separation nila, sumuporta kaming magkapatid at nagwala si Mama dahil wala siyang makukuha ni isang kusing sa pera na ilang beses niyang pinagpipilitang may karapatan din daw siya doon. Pero si Papa, naglabas ng mga ebidensya laban sa kanya, hingil sa kanyang pangangaliwa, bisyong sugal at alkohol. Masaya ako para sa aking ama na sa wakas, sa napakatagal ng panahon nagising siya sa katotohanan. Gayunpaman, ako ay labis na nalulungkot dahil nawala ang kanyang negosyo. Nangako kaming magkapatid na sa oras na makaipon kami, maaari kaming magsimulang muli kahit na maliit na laundry shop. Salamat mga anak at pasensya na dahil ang akala ko para sa kapakanan niyo ang ginagawa ko. Hindi ko na malayang masama ang epekto nito. Patawarin niyo sana ako. Ang totoo, natakot din ako mag-isa dahil alam kong balang araw magkakaroon na kayo ng mga sariling pamilya. At naisip ko kapag matanda na ang mama niyo, sa akin at sa akin din naman siya uuwi. Pero mali ako ng akala. Sambit ni Papa ng lumuluha. Niyakap naming magkapatid ng mahigpit ang aming ama na maraming taong nagdusa. Sa pagkalayang tinamasa ng aking ama, batid kong siya ay naninibago. Batid ko ang kanyang takot kaya naman sinigurado naming magkapatid na maibsan kahit papaano ang kanyang pag-iisa
Mas madalas na kaming tumatawag at nagte-text sa kanya. Habang inaayos sa korte ang kanilang legal separation, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking mister. Sabi niya, "Pasensya na, hindi ko sinabi kaagad sa iyo ang nangyari. At pasensya na din dahil pinaniwalaan ko ang paratang sa iyo ng mama mo." Hindi ako sumagot kundi yakap dahil ilang buwan kaming nagkahiwalay, hindi nagkausap at nagkita. At umiiyak din akong humingi ng tawad sa kanya dahil hindi ko ipinaalam sa kanya ang tungkol sa aking ina. From now on, no more secrets. Lahat ng gusto mong malaman, handa kong ibahagi sa iyo. Wika ko. Except one more thing, I have a surprise. Sambit niya. Nagtungo kami sa bahay at sinundo namin si Papa at ang kapatid ko. Sa isip ko, kakain kami sa isang magandang restaurant. Pero nagulat kaming lahat dahil nagpunta kami sa dating laundry shop na pag-aari ni Papa noon. Bagong pintura, mas malaki at may mga bulaklak na tila ba bagong bukas. "Pa, eto po yung susi ng laundry shop nyo." Sambit ng mister ko. Nagtaka si Papa at hindi sumagot. "Pa, nung ibinenta nyo po ang negosyong pinagpaguran nyo ng maraming taon para lang mabayaran ang utang, naisip ko na mabuti itong tao na may prinsipyo na naging biktima ng isang masamang nilalang. Nagdesisyon po akong bilhin po itong muli at pinaayos ng kaunti na bagay na ambag ko din po dito. Alam kong isa itong magandang investment at kayo ay mapagkakatiwalaang business partner na sigurado akong lalago ito." Paliwanag ng mister ko. Hindi maitago ni Papa ang kanyang luha. Nagpapasalamat siya sa mister ko at niyakap. Sa katunayan, nababalutan ng emosyon ang paligid na iyon. At ilang saglit pa, nagdatingan na ang catering at nag-set up para sa aming grand reopening. Niyakap ko ang mister ko at nagpasalamat ng lubos sa kanya at masaya naming naidaos ang bagong pagbubukas ng shop nung araw na iyon. Sa ngayon, legal nang hiwalay ang aking mga magulang. Lumipat si Papa sa isang condominium dahil palagi si Mama nagpupunta doon sa dati naming bahay. At kapag tumatawag naman sa akin ang aking ina, lalo na hingil sa pera, binababaan ko siya ng tawag. Batid kong merong hindi sasang-ayon sa desisyon kong tuluyan ng putulin ang ugnayan ko sa aking ina dahil ang pagkawala niya sa aming buhay ay nagbigay sa amin ng tunay na kaligayahan, katahimikan at kalayaan, lalong-lalo na kay Papa na madalas ko nang nakikitang nakangiti. Pangalawang video. Nasa 30 na ako, pero isa pa rin akong labis na sakit ng ulo ng mga magulang ko. Marahil hindi ko naranasang maghirap, marahil hindi ko naranasang magutom dahil ang mga magulang ko ay may kaya sa buhay. Lalo na mag-isa lamang akong anak. Lahat ng hilingin ko, ibinigay nila sa akin. Lahat ng nais kong gawin ay matutupad, kaya marahil kaya ganito kalaki ang ulo ko. Na naging sakit ng ulo ng mga magulang ko. Na lumaking spoiled brat at hindi ako marunong magpahalaga sa kung anong buhay meron ako. Nagsimula ang pagiging bulakbol ko nung huling taon ko sa sekundarya. Napabarkada, nagsimulang manigarilyo, nagsimulang uminom, puro paglalakwatsa ang inaatupag. Kamuntikan na akong hindi makatapos kung hindi lamang sa pakiusap ng mga magulang ko sa aking guro na bigyan ako ng palakol para lamang makapagmarcha ako sa entablado noon. Na ilang beses akong pinagsabihan, ngunit hindi ako nakikinig. At dahil hindi nila matiis na hindi ako mag-aral, pinag-aral pa din nila ako sa kolehiyo. Na 6 na taon na akong nag-aaral, pero hindi pa rin ako nakakatapos kahit third year college student. Dahil puro pagpapakasaya ang inaatupag ko kaysa ang mag-aral. Hanggang sa isang madaling araw, galing ako sa gimikan, lasing at lumabas kasama ang mga kaibigan. Lulan ako ng sasakyan na minamaneho ng aking kaibigan at ito ay naaksidente. Sa sakunang ito ang kapalit ay naputol ang ibabang parte ng binti ko sa kanan dahil ito ang napuruhan nung bumangga ang sasakyan. Labis itong nakapanglulumo, nakakahinagpis dahil
Sa isang iglap, ito ang aking sinapit. Sa pangyayaring ito, hindi ko matanggap. Mas lalo akong naging masama sa aking mga magulang. Naalala ko noon nung nagkamalay ako sa ospital. Bigla akong napasigaw ng malakas dahil nung oras na iginalaw ko ang aking binti. Hindi ko na maramdaman ang mga daliri ko sa paa. Sobra-sobra ang aking hagulgol na kahit anong pag-aalaga, pag-aasikaso sa akin ng mga magulang ko, hindi nawawala ang galit sa puso ko. Nagparehab din ako para maglagay ng prosthetic leg. Pero sa tuwing nakikita ko itong ikakabit sa akin, mas lalo lamang akong naiirita, mas lalo akong nagsisisigaw. At dahil lumaki akong nasusunod ang lahat ng aking gusto, kaya batid kong ang mga magulang ko ay hindi nila ako matitiis. At ganito nila ako pinalaki, kaya madalas akong nasusunod. Halatang halata din ang kanilang awa sa akin na aking kinamumuhian, na sa tuwing nakikita ko ang kanilang ekspresyon sa kanilang muka, pilit nang umingiti pero ang mga mata ay malungkot at naawa. Mas lalo lamang akong nakakaramdam ng pagkatalo na tila ba wala na akong pag-asa sa mundong ito. Kaya mas pinili kong idaan ang suliraning ito sa pag-inom ng alak. Munghing-munghi sa mundo. At sa tuwing ako ay nakakaramdam ng pagkamanhid, ibabaling ko ang lahat ng pagkamuhi, pagkadismaya at sisi sa mga magulang ko. Mas lalo na nung nangyari ang insidente, hindi nila ako pinapatulan dahil sa nangyari sa akin. Tumagal ang ganitong masamang pakikitungo ko sa kanila. Hanggang isang araw, may nakilala akong isang cute na lalaki. Nakilala ko siya sa isang bar na pinuntahan ko. Nakakalakad naman ako pero paika-ika lang. At paminsan-minsan kapag hindi ko gustong maglakad, nasa wheelchair ako at itinutulak ako ng aking mga magulang. Noong araw na iyon na nagkita kami, ang una niyang sabi sa akin, "Miss, matagal na kitang nakikita dito ah. I'm Robin." Sambit niya sa akin. Ako naman dahil nawala na ang paki ko sa mundo. "Oh okay, I'm Jules." Tugon ko. "Can I buy you a drink, Jules?" Tanong niya. Tumango ako bilang pagsang-ayon at dito nagsimula ang aming usapan. Hanggang sa inabot kami ng madaling araw kakausap. Noong mga sandaling iyon, pakiramdam ko, siya ang unang taong nakakaintindi sa akin. Unang taong nakasundo ko. Unang taong napagsabihan ko ng mga saloobin ko at ang unang taong nakapalagayan ko ng loob. Marahil iniisip ko, hindi ko na siya makikita at wala akong pakialam kung sasabihin niya ang kwento ko sa iba. Subalit, nung hiningi niya ang numero ko bago kami maghiwalay ng landas, simula noon dito kami naging textmate at nagkikita ng madalas. Bukod sa pag-inom, nanonood din kami ng sine, kumakain sa labas at nagpupunta sa iba't ibang lugar. At kalaunan, hindi ko na napigilan na mahulog sa kanya. Na siya ang nag-iisang tao na nagpapangiti, nagbibigay liwanag at nagbalik ng sigla sa aking madilim na aura. Hindi na rin nakakapagtataka na nagustuhan din si Robby ng mga magulang ko. Mas labis akong natuwa nung nalaman ko na may gusto din siya sa akin at nung nalaman ko iyon, hindi na siya nanligaw. Nangyari ito isang beses na hinatid niya ako sa bahay. Pababa na sana ako ng kotse nang bigla siyang nagsalita ng sandali. Dito kami nagkatitigan at bigla niyang inilapat ang kanyang labi sa akin. Hindi ko maiwasang magulat. "Ay sorry." Bigla niyang sambit at napakamot ng ulo. Pero inilagay ko ang aking kamay sa kanyang leeg at itinulak ko siya papunta sa akin at dito labis na umaalab ang aming hagkan na tila ba kulang na lang kami na magtungo sa isang kwarto at ipagpatuloy ito. Matapos nun, ibig bang sabihin nito tayo na? Tanong niya. At muli ko siyang hinagkan na sumisimbolo na sumasang-ayon ako sa sinabi niya. Naging mas malambing siya, mas maasikaso. Damang-dama ko ang init ng kanyang pagmamahal mula sa kanyang tingin, halik at haplos na tila ba pakiramdam ko. Binigyan ako muli ng pagkakataong sumaya. Wala pang isang taong kaming magkasintahan, inaya na niya akong magpakasal.
Hindi ko alintana ang hindi namin na pantay na estado sa buhay. Ang mahalaga sa akin ay ang makasama ko ang taong importante at mahal ng puso ko. Isa siyang lisensyadong inhinyero at bilang regalo sa aming kasal, pinondohan ng mga magulang ko ang kanyang maliit na kumpanyang construction business na ilang beses niyang tinanggihan, pero nung oras na malaman niyang buntis ako, dito na nagbago ang kanyang isip dahil inuna niya ang kapakanan ng aming hinaharap dahil sa aming mabubuong pamilya. Kaya naman nakumbinsi ko ang sarili ko na nakapangasawa ako ng isang responsableng lalaki. Hindi ko inaakala na makakamit ko ang kaligayahang ito, lalo na nung isinilang ko ang aming prinsesa. Dahil sa aking kapansanan, katuwang ko ang mga magulang ko na mag-alaga dito kahit na meron itong yaya. Hands-on sila sa kanilang apo na bagay na ikinatutuwa ng puso ko. Ang madilim kong buhay kapiling si Robin ay tunay ngang hindi kapanipaniwala. Natagpuan ko din ang kapanatagan, katahimikan at kapayapaan na sa tingin ko matagal kong hinahanap. Nabigyan ko din ng kapanatagan ang puso ng aking mga magulang. At tumagal lamang ito ng ilang mga taon hanggang ang mister ko ay napapadalas ang pag-uwi ng 10 oras ng gabi o kung minsan ay kinabukasan na. Nagtanong ako, ngunit siya pa ang iritable dahil abala daw siya sa kanyang trabaho. Nais ko sana siyang bisitahin sa kanyang opisina, pero naiinis lang siyang sumagot na, "Anong alam mo at anong gagawin mo dun?" At para hindi mapahiya, hindi na ako sumagot dahil batid kong totoo naman ang sinabi niya. Ano nga ba ang alam ko? Isa lamang akong babaeng pasaway noon. Hindi pa ako nakatapos ng pag-aaral dahil wala akong maisasagot at ayaw ko lang mapahiya lalo ang sarili ko. Hindi ko na siya kinontra dahil batid kong makakaistorbo lamang ako. Hanggang sa lumipas muli ang mga taon at ang anak ko ay 6 na taong gulang na. Napansin ko, napapadalasan niyang tinatanong sa akin ang tungkol sa kanyang ama. Kung kailan sila mamamasyal, kung kailan sila maglalaro, kung kailan sila magsasabay kumain. Kaya naman hindi ko maiwasang malungkot para sa anak ko at dinoble ko ang oras ko sa kanya, pati na din ang mga magulang ko. Kasabayan nito, madalas din kaming nag-aaway sa kadahilanang palagi akong nagtatanong kung bakit wala siyang oras sa amin. Wala siyang oras para sa kanyang anak. Sa tuwing nagsasabi ako, palaging magkasalubong ang kilay na tila ba ako ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang araw. Akala ko ito lamang ang problema ko, hindi pala. Dahil isang araw nagulat na lamang ako na sinabi ng mga magulang ko na ibinebenta na nila ang bahay at maninirahan na lamang sila sa probinsya. Labis ko itong ikinabigla dahil nakadepende ako sa kanila. Sa pagtulong sa pag-aalaga sa anak ko, sa pagsama sa akin sa ospital kapag kailangan kong magpa-check up, sa pagtulak minsan ng wheelchair ko kapag ayaw kong gamitin ang prosthetic leg ko. Nakasama ko sila sa pagsha-shopping. Tunay akong mapipilayan kapag ang mga magulang ko ay umalis sa tabi ko. Kaya nagtanong ako kung bakit. Sawang-sawa na kami anak. Tama na, sagot ni Mami. So gano'n na lang? Aabandonahin niyo ang sarili niyong anak? Sambit ko ng may panghuhusga. Ano? Abandona? Ikaw, inabandona namin? Isa kang walang kwentang anak. Wala kang utang na loob. Wala kang pagpapahalaga. Napakatanga mo kung hindi mo nakita ang pag-aalaga namin sa iyo at mas lalo yung hirap namin nung naaksidente ka. Pasigaw na sabi ng aking ama at napatayo sa kanyang pagkakaupo. At isa pa yung asawa mong walang silbi at pabigat. Patuloy ni Daddy, pero biglang sumabat si Mami ng, "Daddy!" Sabay umiling. Nakita kong nagpigil ang aking ama. "Ano po yun? Sabihin niyo na. Tell me please." Pagdidiin ko. "Okay, you asked for it. I have a long list to say." "Puwerwisyo ka na nga. Nagdala ka pa ng isa pang puwerwisyo. Yung mister mong mukhang pera." Biglang sagot ng aking ama. Dito lumabas ang kanilang saloobin at habang pinapakinggan ko ito, dito ko lamang napagtanto na isa akong walang kwentang anak. Isa akong makasariling tao
na puro negatibo at wala akong magandang naidulot mula pa noong ako ay sekundarya. Puro sakit ng ulo at perwisyo ang naidulot ko sa kanila, lalo na sa kanila ko pa isinisi ang nangyari sa akin nung ako ay naaksidente. Isang malaking sampal ito sa akin dahil ni minsan hindi ako nagpasalamat kahit din sa pag-aalaga sa aking anak. Wala akong kahit kaunting katiting na ipinakitang pagpapahalaga sa kanilang mga nagawa. Dito na din bumuhos ang aking luha hanggang sa natuklasan ko din ang tunay na kulay ng aking mister na nagpapatunay na isa nga akong hangal dahil puro panlabas lamang ang aking nakikita. Tama po kayo, ang mister ko na akala ko ay nagsisipag, na abala sa trabaho, yun pala ang negosyo niyang construction business ay laging palugi at palagi siyang humihingi ng pampuhunan sa mga magulang ko. Kesyo daw gusto niyang mag-expand, kesyo ibibili ng mga equipment gamit sa pagpapagawa ng gusali o bahay, o kesyo may problemang pinansyal sa kanyang kumpanya at para hindi ito tuluyang malugi. Sa makatuwid, sa loob ng mahigit 6 na taon, kung susumahin ang halagang hiningi niya sa mga magulang ko ay napakalaki. Ang dahilan kung bakit nagbibigay ang aking ama ay dahil umayos at bumuti ako dahil sa aking asawa. Dala na rin ang pagkukumbinsi ng aking ina sa aking ama kung bakit nila ito pinapautang. At nito lamang nakaraang linggo nang hihingi na naman siyang muli ng pera na malaki-laki rin ang halaga. O ayan, masaya ka na? Yung perang makukuha dito sa pinagbentahan ng bahay, iyan na ang huling regalo namin sa'yo. Kapag naubusan ka na wag mo kaming gagambalain pa. Wag na wag ka nang magpapakita sa amin. Nakakota na kami sa pag-aalaga sa'yo at panahon na para asikasuhin naman namin ng mami mo ang mga sarili namin dahil malinaw pa sa sikat ng araw na wala kaming maasahan sa'yo. Sambit ng aking ama at nagsimulang maglakad palabas ng pinto. Kasunod nito ang aking ina na umiiyak at bumulong sa akin ng, "Sorry anak, mag-iingat ka palagi." At sa isang iglap, ang mga magulang ko ay umalis ng bahay. Naiwan akong lumuluha, hindi makaimik, hindi alam ang gagawin, ngunit isa lamang ang malinaw. Kailangan kong ituwid ang baluktot kong gawain at mga nagawang mali. Batid kong hindi pa huli ang panahon, kaya dali-dali akong nagtungo sa isang abogado at napag-alaman ko na yung mga salaping hinihingi ng mister ko sa mga magulang ko ay itinuturing na mga utang o loan. At dahil isang pautang, gumawa siya ng legal na kasulatan para ito ay makapagbayad. Meron din pala silang kasulatan sa pagitan ni Robin at ng mga magulang ko. At nung ikinasal kami na yung paunang puhunang iyon ay isang regalo. At nung sunod-sunod niyang panghihiram ng pera, nagpagawa pala ang aking ama ng kasulatan na kanilang loan agreement at ito ay nakanotaryo kaya may bisa ito na ebidensya laban sa korte. Bukod doon, gusto ko rin makipaghiwalay sa asawa ko at sinabay ito na naiproseso ng abogado. Nung nalaman ng mister ko ang ginawa ko, pinagsisira niya ang gamit sa bahay. Hinawi ang mga vase at pang-display. Hindi mo na makukuha pa ang perang yun. Hindi ako magbabayad. Bigay nila yun. Pagalit niyang sabi. May pruweba ka bang bigay nila sa'yo yun? Eh nung nanghihingi ka ng pera, di ba pumipirma ka sa kasulatan na isa yung pautang? Hindi ka marunong magbasa? Sambit ko. Wala siyang naisagot, kaya pinagsisira ang gamit sa loob ng bahay. Sa pangyayaring ito, naibalik ang halaga sa mga magulang ko ang 30% na halaga. Sa tingin ko, okay na din ito kaysa sa wala. At yung kumpanya niya ay tuluyan ng nagsara. Ang huling kita ko sa kanya matapos naming iproseso ang aming legal separation. Kaawa-awa ka naman, Jules, para kang asong gala na haling sa atensyon at kinagat mo para lang meron kang makain. Tingnan natin kung sino ang may huling halakhak. Pweh! Pangmamaliit niyang sambit. Iyon pala ang tingin niya sa akin. Akala ko isa siyang tunay na lalaki. Maginoo, mabait. Yun pala,
masahol pa siya sa masamang hayop. Dito din ako nagdesisyong baguhin ang sarili ko, maging mabuti, maging marangal, at higit sa lahat, maayos na anak sa aking mga magulang at ina para sa aking anak. Ang tagal ng panahon akong naging pabigat at nagdulot ng labis na suliranin sa kanila. Sinabi kong nais kong magbago at upang matupad ko iyon, kailangan kong lumayo. Sa pagkakataong ito, nakiusap akong muli sa aking mga magulang at humihingi ng huling pabor. Napansamantala muna nilang alagaan ang anak ko at huwag din nila akong patawarin dahil alam kong hindi ako karapat-dapat pa nito. Sinabi ko sa anak ko na huwag niya akong gayahin dahil hindi ako magandang halimbawa. Nais kong magpakita sa kanya na isa na akong mabuting tao na maaari niyang maipagmalaki balang araw, na marunong tumayo sa sariling paa at hindi nakadepende kahit kanino. Umalis ako ng aming bahay. Dito ako nagsimula. Natuto sa lahat ng bagay, mula sa paglilinis, paghuhugas, at pag-aasikaso sa aking sarili. At natutunan ko ding mag-bake. Nakapasok ako sa isang maliit na bakery at dito malugod akong tinanggap ng may-ari bilang kanyang apprentice at tinuruan ng lahat ng kanyang kaalaman. Mahirap, labis akong nahirapan lalo na nung una, pero okay na ito sa akin dahil dito ako natutong kumilos, hindi nakadepende, may pagpapahalaga sa pera dahil ngayon alam ko na ang hirap kung paano ito kitain. Natuklasan ko din na gusto ko din ang ginagawa ko kaya pinagbutihan ko ang pag-aaral at nagbasa ng maraming cookbook at nanonood ng maraming video tutorials sa social media. At matapos ang halos 2 taon kong paghahanap sa sarili ko, nakapagsimula ako ng maliit na pastry shop na hindi nakadepende o humingi ng pampuhunan sa mga magulang ko. Karamihan sa aking mga suki ay mga events para sa wedding at birthday parties. Kaya kumikita ako kahit papaano. Hindi ko mapigilang matuwa dahil kaya ko pala kahit na may kapansanan ako. Kasabayan nito, handa ko nang muling harapin ang aking mga magulang at anak. At araw-araw kong hihingin ang kanilang patawad hanggang sa tuluyan nila akong matanggap. Ipapakita ko ding ako ay nagbago at patuloy na magbabago para sa sarili ko at ng anak ko. Natutunan ko din sa wakas ang magpahalaga sa magulang, igalang, magpasalamat, maging independyente, responsable at mabuti sa kapwa. Na hindi ako pinabayaan ng Diyos at labis na nagpapasalamat dahil nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon na bumangon at kahit kailan, hinding-hindi ko ito sasayangin. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!